At ito na nga yung napakasarap na bangus, guys. So, favorite ko talaga yung ulo ng bangus. So, bago tayo makakain, syempre, kailangan muna nating i-prepare yung ating bangus. So, hugasan muna natin yung ating mga pinagkainan or mga hugasin dyan sa lababo, guys, para prepare na tayo or magsimula na tayo magluto ng ating favorite na bangus, paksiw na bangus, guys. Diba? So, magsisipag talaga tayo para kung gusto nating kumain ng ating mga favorite or mga masasarap na pagkain, kailangan talaga masipag tayong magluto. Yan. So, dun kasi sa palengke, guys, yung mga tindera, hindi nila inaayo or hindi nila masyadong nakuha yung mga, mga kaliskis ng isda. So, kailangan talaga nating tayo mismo tatanggalin natin yung mga naiwan ng mga kaliskis. So, magagawa natin yan kapag meron tayong mga kutsilyo na pangtanggal. Diba? So, sinisipagan natin yung pagtanggal ng mga kaliskis na yan. Hugasan natin ng maayos yung ating mga lulutuin, guys. So, dalawang piraso yan. So, 1 kilo at yung kilo niya is 200. Yan, 200. So, syempre, maglalast yan ng 2 kainan. So, lunch at saka dinner. So, pwede rin kapag meron pa kinabukasan, pwede rin pati breakfast. Diba? So, ganyan lang talaga yung mga diskarte natin para makatipid tayo. So, kung ano yung meron, dapat talaga i-enjoy natin yung kung ano yung mga ulam na meron tayong natira para hindi naman masayang at makatipid tayo sa ating mga budget. Diba? So, tamang-tama lang yung hiwa ng ating bangus. So, lahat talaga, guys, tinitingnan natin kung okay na ba, wala na bang kaliskis na naiwan, para masarap talaga yan kainin, di ba? Kapag maganda yung pagka-prepare, inaayos natin. At tamang-tama, guys, sa mga oras na to, nasa school pa yung mga anak ko. So, marami akong oras para gawin yung mga gawain sa bahay. So, pagkatapos nito, kailangan na naman nating maglinis, maglaba. Diba? So, pag nandyan na yung mga bata, so, kakain na kami for lunch. So, masarap talaga yung pag kumakain tayo na kasama yung ating pamilya. So, diba, yun yung napaka-enjoyable na part na yan, guys. So, syempre, maya-maya lang andito na sila, guys. So, habang wala pa sila, i-enjoy natin yung pag-video-video dyan at yung pag-prepare natin. Prepare natin yan ng maayos, malinis para healthy yung ating pamilya. Ayan. So, inaayos talaga natin yan. So, ngayon, lalagyan na natin ng asin. So, yung style natin, guys, para mas masarap siya, bago yung ibang panimpla, yung isda, lalagyan natin yan ng asin. So, i-make sure natin na lahat nalagyan natin at himas-himasin natin ng konti para manuot talaga yung kanyang, yung asin sa kanyang katawan, guys. So, hindi matabang yung ating isda. So, hindi lang yan applicable sa bangus, kahit anong isda yung kadalasan, for example, pangpaksiw na luto, guys, ganyan yung ginagawa namin. So, nakakatulong talaga yan. So, yung iba alam na yan, pero yung iba hindi pa alam. So, sa mga hindi pa alam, mas magandang lagyan nyo ng asin bago nyo siya lutuin, lalo na kung paksiw yung ating luto na gagawin, guys. So, tapos na nating lagyan ng asin. So, ngayon, yung mga ibang panimpla, pwede na nating ilagay dyan. So, prepare tayo ng yung mga bawang. So, kadalasan sa amin yung nilalagay namin. So, magic sarap. Tapos, meron yang bawang. So, ang tawag dun, bombay. Yes, bombay at saka sili haba. Ngayon ko lang na-remember. Sili haba pala yung tawag dun sa sili na pahaba. So, at ito, guys, syempre, habang naka-prepare na or meron ng asin yung ating isda. So, ngayon, prepare na naman natin yung ating bawang, bombay at siling haba para
pwede na natin ilagay yan dun sa ating panimpla guys at maluto na natin. Isa rin sa rason kung bakit maganda yung paksiw dahil hindi siya basta-basta napapanis. 'Di ba? Pwede natin kinabukasan, pwede nating initin kapag meron pa, pwede nating initin. Tapos after nating kumain, the next time na kakain tayo, iinitin ulit, buhay pa rin or pwede parang masarap pa rin yung ating paksiw. At isa sa mga favorite naming isda na gawing paksiw is yung bangus. So, bangus talaga siya dahil yung kanyang laman, yung taste niya is parang medyo matamis. Yes, medyo matamis at hindi masyadong mahal din. Affordable lang din siya. Yes, so masarap talaga yan guys. So, sa part na yan guys, binabalatan na natin yung ating, ano bang tawag dyan sa Tagalog guys? Bombay? Ano yan sa Tagalog? Basta onion. Onion yan, tapos yung isa is bawang, 'di ba? Minsan kasi nalilito ako kung saan ba yung bawang. Nahihirapan talaga ako paminsan-minsan sa Tagalog, guys, pero tina-try ko. Yes, tina-try ko talaga mag-Tagalog din kasi kadalasan or marami kapag Cebuano lang yung gamit mo, parang limited lang. Maraming mga Tagalog na hindi nakakaintindi. So, mas maganda yung Tagalog na lang yung gamitin natin para mas marami yung nakakaintindi. Diba? So, pasimple lang tayo dyan. Mga simpleng or mga basic na ingredients na ilalagay natin sa ating paksiw. So, ang ilalagay ko lang naman dyan, i-add ko is yung pepper at saka yung suka, tubig, at saka magic sarap. Yan, so at saka yung sa magic sarap pala, hindi siya advisable na lagi kang gumagamit yan, dapat moderately lang. Yes, so ito na yung ating suka na ibubuhos natin dyan para maging kompleto na yung pagluluto natin ng paksiw. Diba? So ganyan lang, hindi rin masyadong marami dahil baka magiging tinula na yung isda natin guys. So, yung tamang rami lang at saka lagyan natin ng tubig. Yan, so kumpleto na yan. Kaya pinakuluan na natin guys. Sinasalang na natin dito sa apoy hanggang matapos. Yes. So, ayan na, kumakain na tayo. Favorite ko talaga yung ulo. Pati yung anak ko gusto niya yung ulo ng bangus. Parang nai-enjoy ako kapag kinakain ko yun ng mga kahit sa mga manok guys, gusto ko yung may mga buto na part. Yes, mas nai-enjoy ko yun. Wow, kain na tayo guys.